Good morning, mga brothers and sisters. Good morning, mga friends. Welcome po muli sa ating Bible Morning Walk. Andito uli ako sa Dasmariñas Oval and Grandstand. Marami uling tao, although medyo tanghali na. Kasi bakasyon na di ba? So ang dami ng youth dito. Ang dami ng mga nagse-celebrate ng kanilang summer vacation. Okay. So dito ko sa gitna. Yan. Dito ko sa pinaka midfield talaga, no, sa may below. And hanap tayo ng medyo strong connection. Ayan. So good morning ulit. Good morning, brothers and sisters. Good morning, mga friends. So nakakamiss din ng Bible Morning Walk. So wala tayo nung Saturday. And alam ko na we're rejoicing as we celebrated the Resurrection Sunday, no? Kahapon, yung Easter, reminding us of the victory that Jesus had for his children, had for us on the cross. Although gloomy yon, kasi death of Jesus yon, pero after that, after 3 days, he rose again. He was alive. So, yung unang song of praise nga namin kagahapon ay yung Celebrate, di ba? Celebrate, Jesus celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. So, yun yung lyrics nun. Okay? I will start this week sa aking Bible Morning Walk para pag-usapan natin habang nag-exercise tayo, nag-walking tayo, about the post-resurrection. Good morning po. Dito na ako sa una sa na makulimlim pero naambun-ambun na. Okay. So siguro ito ako, background ko yung ayan. Po tayo rito. Yeah. Ayan ang aking Supernova. Shout out kay Jonathan. Thank you. And mamaya we will spend time with Jojo and Maricel. Nandito na sila sa Pinas. So thank you Lord sa iyong biyaya, sa kanilang pagbiyahe, yung traveling mercy mo. Okay. Yan. And also meron kaming maliit na reunion, magkakapatid, kasama ang aking Mama Linda. And so post-resurrection, devotion tayo, So itatitle ko rito sa aking Facebook live at saka sa YouTube ay 40 days. Ayan, 40 days. So wala pa yung ating mga suki. Ating Bible Morning Walk. Check ko muna. Ayan. Okay, nagpe-play na rito yan. Ayan.
Okay. So, saan magaling yung 40 days? Post-resurrection. 40 days. We will be studying and learning from some biblical passages of the post-resurrection bago yung pagpasok ng Pentecost, yung ministry na ng Holy Spirit. So this would be the last earthly ministry ni Jesus nung siya mabuhay na maguli. Okay? So saan yun makikita? In Acts 1 verse 3, sa Aklat ng Mga Gawa, 1, kabanatang 3, ito. Simulan ko na sa verse 1, sa Acts 1, chapter 1. Mahal kong Teopilo, sa aking unang aklat ay sinalaysay ko ang lahat ng ginawa. Tinuro ni Jesus buhat sa pasimula, hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat, ang mga apostol na kanyang hinirang ay pinagbilinan niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. Siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." So, ayan, hanggang verse 4 na binasa ko. Acts chapter 1, 1-4. Ayan, si Uncle Junicio. Good morning po. Straight from Iloilo. So, post-resurrection, after na mabuhay muli ang ating Panginoon at pre-ascension, bago siya umakyat sa langit. It was recorded in the Bible na he spent 40 days. 40 araw pa siya munang tumigil dito sa lupa bago siya umakyat sa langit. Okay. So, yung 40 days na yon, anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? So, in Luke chapter 24, saka John 21, sa Gospel ng Luke, saka sa Gospel ng John, chapter 21, sa Luke naman, chapter 24, ayun, yun ang mga during this week ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid. So, but I will just give you some insights about the 40 days by tradition. So by tradition, ang 40 days, yan, ilan ko kay Uncle Junicio, pero ako naman dating Roman Catholic, bago ako binorn again ng Panginoon at napunta sa Evangelical Church, ngayon ay nasa Reformed Presbyterian Church, So ako na lang yata nandito sa gitna. Anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? So by tradition, sineselebrate yung 40 days. Una, ng mga Roman Catholic, ako nga, although hindi ko masyado yung na-celebrate, kasi nga, bihira naman kaming wala pa naman ako masyadong nung aking college, doon ako na born again So, nung teenager ako, nung high school days, wala pa akong masyadong sineselebrate na namatayan. Then, sinelebrate yung 40 days. Although siyempre yung 40 days teachings, alam din ng Roman Catholic, that was the post-resurrection and pre-ascension, Post-resurrection and pre-ascension days ni Jesus Christ here on earth. Now,
mayroon pa silang isang teaching or practice na. Kasi sabi naman, wala raw naman silang ganoong dogma or teaching na may attach sa 40 days burial period, no? Yung during the burial or during the days na inilibing na rin nila, pero after 40 days mula nung mamatay ang isang mahal nila sa buhay, ay meron silang period of praying, no? Period of prayer for the dead for 40 days period. So during those period, sabi nga sa inyo, although hindi ito naghahanap tayo ng minsan nag-slow connection hindi ito yung specific na tinuturo nila or nasa kanilang doctrine, no? But because they have this doctrine of purgatory, yung doktrina ng purgatorio, ayun, nasa ano talaga nila yan, no? Kasama yan sa kanilang doctrinal statements, teachings talaga nila yan. Ay mayroong period pa na chance, no, for praying for their dead loved ones. Kaya pray pa nila yan, no? For 40 days. Hindi nga lang 40 days, di ba? Nag-extend pa yan, no? So, shout out Ate Sai, no? So, good morning dito sa Pilipinas. Ayan. Good evening dyan, no? Musay paring Proni. So, thank you sa continuing support nyo sa church. Okay. So, yun nga mga practice ng Katoliko, that springs from their doctrine of purgatory, na we can have a prayer mass, no, para sa ating mga mahal sa buhay na namatay. So yung period na yon, mas malakas pa yung pag-asa na gano'n na mailipat sila, no, from purgatory to heaven. Pero sabi niya, nag-extend pa yan di ba? After 40 days, meron pa silang mga iba-ibang mass pa dyan. Continuing pa yan hanggat hindi nila nararamdaman o hindi sinasabi ng pare na nakalabas na ng purgatory. Pero sino naman magsasabi ng gano'n, di ba? Sino ba yung authority para magsabi ng gano'n? Kaya minsan, yun na nga lang, dahil sa nakagawian, practice, dinidire-diretso pa rin nila. Ngayon, sa Orthodox Christians, ito na-celebrate ko nung pastor na ako. Yung 40 days, na? So, may practice na ganito sa Unida, no? Sa Evangelical. Nung ako'y nagpapastor sa Unida. Meron kaming namatay na member dito sa nung ako'y natin sa Purol, no? So, good morning, paring Atoy. And sabi nung in-approach ako nung kamag-anak, Pastor, mag-service tayo ha. Kay tatay, ito yung date. No? So that was after 40 days of his death. So yung celebration na yon, yan, morning pare, yung celebration na yon, meron konting message of the word, di ba? Tapos after ng message, kainan. naghahanda ang mga evangelical Christians, hindi ko lang alam sa iba, no, sa Baptist, pero alam ko continuing Orthodox tradition din yan hindi nila pinagpe-pray, hindi katulad sa Katoliko, that would be a period of praying din no? Although pagkatapos din yung iba meron din ganyan, naghahanda rin mga kamag-anak, no, din ni Fe na napupuntahan ko, gaganon din no, 40 days. Pero sa Christian talagang message of the word, tapos feasting, no, ayan, kainan, celebrating yung 40 days nga of after death, na sineselebrate yung after na mamatay ang isang tao o ang isang mahal sa buhay nila. Ayan, 40 days. Blessed morning, Timelda, nauna akong bumati.
Sabay tayo Nag-appear yung ano. So, 40 days. No? So, sabi sa Acts 1 verse 3, after the suffering, after the resurrection, Jesus appeared for 40 days. No? So as to give them proof, no? Para patunayan yung kanyang pagkabuhay na muli at para patunayan na siya nabuhay na muli at ituro sa kanila yung kaharian ng Diyos. So, based doon sa Acts 1 verse 3, ay makikita natin ang purpose, no, ng post-resurrection. No? So, walang masyadong detalye, although we can check sa Bible, no? Especially nga sa Luke 24, sa John 21, yung instances, no? John 20, yung nabuhay din na siya, tapos nagpakita siya, punta siya sa mga alagads, no? Nakasara yung pinto, pero bigla na lang siya nag-appear. Tapos yung mga kabataan si Cleopas at kasamang isa pa na nandun sa daang patungong Emmaus, no? Emmaus Road, or doon sa daang Emmaus, no? Doon nagpakita rin siya. Then dito sa John 21, doon sa mga 6 na alagad, nandun si Peter, nandun si John, kaya ni-record to ni John no? Sa gospel niya sa John 21, kasi andun siya. So alam niya yung pangyayari nung mag-appear si Jesus sa kanila habang sila ay nangingisda. So during the week po, isa-isahin natin yan. No? So, what would be the purpose of the 40 days? Minsan kasi after na mag-appear siya, no? Lalagpas ang 8 araw, no? Sabi ron, na hindi nila alam kung nasan si Jesus. So, he would spend some brief time, pero dito sa John 21, medyo matagal kasi nakipag-almusal pa siya, di ba? Nag-almusal pa siya, kasama niya yung mga alagad. Sa road of Emmaus, nakipagkwentuhan siya ron. No? Pero nagtuturo din siya. Di ba? So during those 40 days, we can at least 3 important things na pinapakita sa atin ang mga pangyayari. Una, nagpakita ang Panginoong Hesus. He appeared to the apostles, to the disciples. At one time nga, sabi ni Paul sa 1 Corinthians, at least he appeared to 500 disciples. No? 500, dami nun, di ba? So sapat na yung pruweba, di ba? Sapat na yun, parang ang dami mo ng witness. Di ba? Dami mo ng witness to evidence, no, that you are truly alive. No? Sila na yung magpapatunay, sila yung magpapatibay na talagang nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Kaya, that is one important thing for the post-resurrection, no? And appearance of Jesus for 40 days, bago siya umakyat sa langit. Para talagang, actually, dun nga sa no? Dun nga sa yung paglabas niya ng tomb, di ba? Yung nabuhay siya muli. Nando si Maria Magdalena, siyang kauna-unahan. Siya nga yung nag-report na nawawala yung katawan ni Jesus, yung bangkay ni Jesus. Pumunta rin sina Pedro, si Juan, no? Pero wala rin silang nakita, no? Ngayon, hindi pa malinaw sa kanila kung talaga nabuhay si Jesus. Ang kanilang suspecha pa nga, ninakaw yung bangkay ni Jesus. Pero ito si Maria, nag-iiyak siya ron, no? Si Mary of Magdalene, lumapit sa kanya. Nakita niya yung 2 anghel as recorded, no, sa I think Luke 24. John 20. John 20. Yung 2 anghel. And na kinomfort siya, sinasabing hindi siya nawawala, no? Hindi siya nawawala. Tapos maya-maya, nagpakita rin sa kanya ang Panginoong Yesus. O babae, bakit ka umiiyak? Diba?
Ayan. So sa 20 verse 11, ando si Maria nakatayong umiyak sa labas, tapos may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo. So siguro dito, katulad rin nung sa verse 14, nakita niya si Jesus pero hindi niya pa nakilala, ganun din yon. Yung nga lang si John, inirecord niya dalawang anghel na siyempre dapat magulat si Maria Magdalena ron, di ba? Pero yung hindi. Pero I think, sa tingin ko, Pastor Felipe, good morning, inilagay ni Maria na dalawang anghel, ay ni John yung dalawang anghel para pasubalian yung mga kwento-kwento, yung mga nagmamarites na ninakaw ang bangkay ni Jesus. But rather, it was an act of God. No? So, nandun yung dalawang anghel. Tapos, nandun din si Jesus, di ba? Nandun din si Jesus. Nagpakita rin siya kay Maria Magdalena. At nakilala nga ni Maria Magdalena later. Kaya sabi niya, guro, no? Rabboni, guro. Yan. Kaya sabi ni Jesus, wag mo muna akong hawakan sapagkat di pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, naakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. So, ang tinuturo niya na yung ascension, no? Pero, after this, yun nga, ay habang nagkakatipon yung mga alagad, no, ay nag-appear si Jesus Christ. So, yung appearance na yun, mga kapatid, again, to number 1, ay para patunayan sa kanila yung natotoo, yung kanyang tinuturo, at sinasabi sa kanila na siya'y mabubuhay na maguli. Yung mga kanyang sinasabi sa mga Pariseo na wasakin ang bahay na ito, no? Ang gusaling ito, this body, and after 3 days, I will build it again. Referring to His resurrection, di ba? At pinapatunayan din ito, yung mga propesiya are all depicting of Jesus Christ. Lahat ng yung ay patungkol talaga sa pagkabuhay ni Jesus at kay Jesus. Pangalawa, just to meet with them. Di ba? So, yung mga fans dyan ni Nora Honor, yan. So, namatay na si Nora Honor, si Pilita Corrales namatay na rin. Yung nanay ko, fans ni Nora Honor yan eh. Nung bata pa nga ako malimit akong dalhin nila, kasama nung tiyahin ko sa Sampaguita Pictures Studio, no? So, mga fans, panood ko yung ilang clip, no? Nung interview sa mga anak ni Nora Honor. Sabi nila, nakakabigla nga no? Parang walang enough time, di ba, para magkwento muna, makipag-usap muna sana, magbilin, di ba, yung mga ganon. Yun yung mga, kasi nga, death is a thing that only God knows when will it occur or when will it happen. It's a mystery, it's a surprise to many, shocking din sa iba, di ba? So sa mga alagad, no? At loss sila di ba? At loss sila. Merong iba depressed, di ba? Yung iba nga kahit na appear na no? Etong John 21, makita nyo, I think tomorrow or Wednesday, yung John 21, appear na sa kanila si Jesus pero bakit nangisda pa uli sila? Di ba? May mga ganong question ako So, second thing, the 40 days is important because it gave enough time to talk to
to your loved ones, sa nanay mo, no? Sa iyong mga apostles. Jesus had time to meet with them, to reassure them, di ba? Encourage them, huwag kayong malungkot, huwag kayong mawala ng pag-asa, move on lang tayo, andito ko, hindi ko kayo iwan, hindi ko kayo pababayaan. Di ba? Ang galing no? Although sabi ko nga, yung 40 days na yon, spread yun, no? Parang 3 or 4 times lang siyang sinabi, recorded in the Bible na nagpakita, no? Hindi na natin alam yung iba kung kani-kanino pa siya nagpakita, no? Pero sabi ko sa 1 Corinthians 15, 500, di ba? So, maaaring mga ibang pagkakataon, hindi lang na-record yung mga kwento ng appearance ni Jesus. Na? So, just to meet with them, to encourage them, to talk to them, yun. Una, to give them evidence, no? Mapanghahawakan nila that their Lord, their Savior, is truly victorious. Ng ating Diyos, ang ating Panginoon, ating tagapagligtas ay talagang nagtagumpay. At tayo rin ay kabahagi sa tagumpay na yun. Pangalawa, para encourage tayo, palakasin ang ating kalooban, palakasin ang ating puso, itanim sa isip natin na kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoong Hesus. Sapagkat siya ay Diyos na buhay. Sapagkat siya ay nabuhay na muli, at nandoon ang patuloy niyang pagtagpo sa kanyang mga alagad at pagpapaunawa sa kanila ng kahalagahan ng pagtitiwala sa kanya. And lastly, ang 40 days appearance ay para magturo, no? Sa Acts 1:3, sabi ron, nandoon siya para ituro patuloy ang paghahari ng Diyos, the kingdom of God, the reign of God. Yan ang gospel ni Jesus Christ, di ba? Ngayon, yung gospel yan ang gospel na pinipreach niya about the kingdom of God, about men being ruled by God, yun ang mahalaga. Mapagharian tayo ng Diyos. At paano tayo paghaharian ng Diyos? Ibo-born again niya tayo. I-regenerate niya ang ating dead spirit. Di ba? So, He taught them. Kaya yun po mga kapatid. Again, sa buong linggong ito, pag-uusapan po natin yung 40 days. 40 days in 6 days. From Monday to Saturday. Kalooban ng Panginoon. Although, sabi ko nga, kararating lang ng aking kapatid and I will be serving them, paglilingkuran ko sila sa pamagitan ng aking pagdadrive din sa kanila. Kasi mahirap din, pag hindi mo alam kung saan pupunta. So, ayan. Kaya, Joe, mamaya magkita tayo sa Ibiya. Doon pa na lang sila i-meet. From BGC, ayan, mag-grab na lang sila sa Ibiya. Tapos, pasyal kami sa bahay ng mama ko. Pasyal kami sa puntod ng tatay ko. Then, we will have a small reunion overnight. Yan. Overnight swimming ulit tayo mamaya. So, ready na kayo, mga kapatid. Mga kapatid ko sa laman. At aking mga pamangkin at mga bilas. Ay, hipag pala. So, God bless po mga kapatid. So, the 40 days is real. It truly happened. It is for the purpose of giving proof, pagpapatibay, pruweba na siya'y nabuhay na maguli. Nahawakan siya. Si Tomas, na ilagay ang kanyang daliri sa tagiliran. Si Maria, nakakita siya. Yung si Cleopas at ang isa pang kabataan, nakakausap siya, nakakakwentuhan siya, tinuruan sila. And sina Peter, sina John, sina Nathaniel, yung 6 sila ron, ay nakasama pa siyang mag-breakfast.
at naturuan pa sila, no? Na-encourage pa sila kasi wala silang huling magdamag. So, reminding them, no, of the purpose na tinawag sila, yung pagkatawag nila. Pero yan, bibitinin ko lang kayo doon. Pag-uusapan natin to bukas, no? meron ng walking na nangyari on the road, no? Of Emmaus to Emmaus. Yeah. So, ganyan yung Bible morning walk natin. We are not just walking, but we are also learning and the Word of God. So, ayan. God bless po mga kapatid. Let's pray. Father God, thank you Lord sa blessing ng buhay, blessing ng strength, ng kalakasan. Andito po kasama ko ang aking kumparing Atoy. Continue to bless him, yung kanyang health. Sila ni Maring Teddy, ang kanilang mga anak, mga apo. Ang patuloy pagpapaalam mo, Panginoon, sa kanila. At pag-bless mo din sa kanilang business, oh God. Yan din ng Timelda, si Clarence. This would be a encouraging message din sa kanila. Bagamat wala na nga Kuya Edgar. Pero tulad ng sabi ng Panginoong Jesus, nandito siya lagi. Hindi niya kayo pababayaan, Timelda. Clarence. And ganun din, sama rin natin kapatid na Sarah, Sai, Proni, Pastor Proni. Ang blessing ng Panginoon din sumama sa inyo, sa inyong pagmi-ministry dyan, especially sa Morden, sa mga kalapit na bayan dyan sa Winnipeg. Kalooban ng Panginoon ay maging maka-visit ulit ako sa inyo dyan at makatulong sa ministry sa biyaya ng Panginoon. And Lord, also bless mo din si Pastor Felipe, sa kanyang ministry din, mission ministry, oh God. Pagpalain mo din po siya, Panginoon. Ang aking Uncle Dionisio, pagpalain mo din po sila, kanyang buong pamilya sa Iloilo, Santa Barbara. Patuloy na biyaya mo, Panginoon, ang sumagana sa kanya, sa iyong kalooban, ay maranasan niya po ang yung biyayang kaligtasan. Nawa ay mapagharian mo siya, Panginoon, at kanyang buong sambahayan. Maranasan niya po yung regeneration na itinuturo mo kay Nicodemo. Lord, i-bless mo din po yung si Jan at si Maricel at ang aming buong angkan as we celebrate their visit, pagbabalik bayan nila for almost 12. Hindi ko mabilang na medyo matagal na, no? Kasi bata pa yung sina Miko, or baka 15 years ago nung sila makabisita rito. So pagpalain ng Panginoon, pag-ingat-ingatan po sila sa mga pagbiyahe. Ganun din, praying, oh God, for mga kapatiran namin sa church, yung needs namin sa church, sa aming BBS, sa aming church retreat, sa aming men's conference, yung pong PCP Youth, Cavite Presbytery Youth Camp. Bigyan mo rin ng karunungan si Ezer sa kanyang pag-lead ng youth. And kalooban ng Panginoon, magampanan po namin, magawa po namin yung youth camp. Nagpe-pray ko din to para sa mga youth ng Oikos Reformed Christian Church. Lord, i-bless mo din po kami ni Fe, no? Yung health namin medyo nagkakaedad na, Lord. Bless mo kami, Panginoon. Ganoon din ang aming apo, si Yasser. Lapit na yung kanyang birthday, yung kanilang needs, yung kanyang mga parents, sa kanilang preparations. Si Erem, Jeremiah, sa kanyang pag-aaral. Si Jake, sa kanyang shooting, yung nalalapit nilang stage play sa UP. Pagpalain mo po sila, Panginoon. And ngayon, maghapong yung
titingin po sila ng mga lugar for their shooting, oh God. Thank you, Lord. Bless mo din po ang pastor, ang kapatid na Dave Laudato. Patuloy rin namin nakapartner sa ministry ng Oikos, oh God. Ang Forever Community Church in their own way, patuloy po sila. Salamat, Panginoon Jesus. Bless mo Pastor Rudy, Pastor Domeng, Pastor Jeff, Pastor Don, ang Oikosimus, Bailen, Oikos Dasma, at maging ang aming kapatid na church sa Alapan. Bless mo din po. Sina Tinora, ayan, Pastor Domeng, Evelyn. Thank you, Lord. So, thank you, Lord, sa napakagandang umagang ito. Napakagandang po, napaka-makulimlim. No? Nag-ready na ako, nag-long sleeve na rin ako. Salamat, Lord. And purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Thank you po sa Bible morning walk namin. Sa iyong papuri, pasalamat. In Jesus' mighty name. Ay, naalala ko pala ang aking member, no, sa kanyang patuloy pagpapagaling, ang Atinuba. So, tulungan mo din po siya. Mapalakas mo na po siya. Answered prayer, na tumigil na po yung kanyang yung menstruation na medyo matagal. Pero nagpapalakas pa po si Tinova, sabi nga ni Elder Iggy kahapon. So, ang pagpapala mo, Panginoon. Ayun, may flag ceremony na. Teka, stop muna tayo. Ngayon ko lang narinig. Okay, so, yun, Lord. Purihin ka ang Pastor Bobot, ang pamilya niya na naka-spend namin ng kanilang 1 week vacation dito. Pagpalain mo din po sila sa Palawan, sa Brooks Point. And si Junjun, no? Yung kanya ding kalusugan kasi nag-undergo rin siya ng operation sa kanyang paa, no? Tulad rin ni Paring Atoy. Pero lahat ng yan ay makakayanan natin dahil sa biyaya ng Panginoon. Tuloy lang po tayo. God bless po mga kapatid. Good morning uli. In Jesus' mighty name, paming panalangin. Amen. Amen. Good morning po mga brothers and sisters. Good morning mga friends. Ito po ang ating Bible morning walk. Ayan. So, ang ating unang-unang viewer, syempre, misis ko, no? Si Pe. Ayan. So, mamalengke ka na. Bye-bye.